Kung gusto ninyong magpasalamat sa Diyos ng harap-harapan, humarap lang kayo sa araw at magpasalamat sapagkat diyan siya nananahan sa araw hanggang sa katapusan ng mundo. Yun po yung nakita kong isang post ng lalaki sa TikTok. And kaka-post lang siya. Meron na siyang 10 likes and I'm just worried na baka dumami yung makabasa nun or makakita ng post na yun. Kaya hindi po ako nakatiis. Nag-comment ako. Ang comment ko lang naman is, please read your Bible. Sabi ko, magbasa ka po ng Biblia. Yun yung comment ko. Tapos, wala naman akong pangingwestiyon sa pananampalataya na meron siya. Pero alam ko na mali yung kanyang paniniwala. Reply ko na magbasa siya ng Bible. Nag-reply siya sa akin. Ang sabi, huwag mo na po ako lokohin dahil dati pa akong loko-loko. Kung nagbabasa ka ng Biblia at nakaunawa ka, dapat alam mo kung saan nananahan ang Diyos. So parang ang nangyari po niyan is, ang sabi ko sa kanya, read your Bible. Sabi ko, magbasa ka po ng Biblia. So nag-isip siya na baka nagbabasa ako ng Biblia tapos hindi ko naiintindihan. Hindi ko daw alam kung saan nananahan ang Diyos. Sa totoo lang, yung mga literal na salita sa mga tao, hindi naman talaga natin alam kung saan sa kataas-taasan nakatira ang Diyos. Ang alam lang natin sa langit. Pero hindi po yung sinasabi mo na sa araw. Dahil po, may babasahin po ako sa inyong Bible verse. Sa aklat po ng Genesis, sa chapter 1, andun ang una niya pong nilikha ay light, sumunod ay kalawakan, sumunod ay itong mundo natin, itong earth, karagatan at mga halaman. Sumunod na sa pang-apat na araw, doon niya nilikha ang araw, ang buwan at mga bituin. Pang-lima po ay mga hayop sa langit at sa dagat. Pang-anim na nilikha niya ay mga hayop sa lupa at mga tao. Malinaw po dito na sa Genesis, sa creation po ni God, ang araw ay isa sa creation niya. So, nilalang ni God ang araw. Kaya imposible po yung sinasabi mo na ang Diyos ay nananahan sa araw. Mali po yan. Sana po magbago ang iyong pananaw at paniniwala. Kasi ang gusto po ng Diyos ay magising tayo sa katotohanan at magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa Kanya. Babasahin ko po sa inyo ang Deuteronomio chapter 4 verse 15. Ingatan nga ninyong mabuti, sapagkat wala kayong nakitang anyo noong magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb, mula sa gitna ng apoy. Kumbaga, ang narinig nyo lamang ay ang tinig ng Diyos. Kahit nung sinaunang panahon, nung nagpakita ang Panginoon at bumaba sa bundok ng Sinai, sa Mount Sinai, in a form of fire siya. Pero boses lang yung narinig, wala talaga siyang itsura. Kumbaga, spirit yun ni God. And then sa Deuteronomio 4 verse 19, at baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan, ang mga bituin at lahat ng natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran. Ito yung sinasabi ko na hindi mo dapat panampalatayahan si God sa pamamagitan ng araw. Kaya mali po, hindi po nananahan sa araw si God. Idolatry din po ito. Kumbaga, hindi natin dapat alalahanin si God sa mga bagay na nilikha lang. Dahil si God po ay manlilikha. At tungkol naman po sa usapang pananampalataya, babasahin ko rin po sa inyo itong Deuteronomio 4 verse 23 to 24. Sabi, mag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na Kanyang pinagtibay sa inyo at kayo gumawa ng larawang inanyuan, nakahawig ng anumang bagay na ipinagbabawal po ng Panginoon sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaya po ito ay nasa 10 Commandments, nasa 2 kautusan, at halos buong Biblia, bawat libro sa Biblia, ay nandoon ang paalala ng Diyos na huwag gumawa ng inanyuan na bagay. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibughuing Diyos nga. Ang Diyos po ay sobrang seloso. Kung tayo po ay nagsiselos, tingin lang ng ating minamahal sa iba, ganun din po si God.
Kasi nilalang niya tayo, bakit sa ibang bagay natin siya aalalahanin? Bakit hindi natin siya alalahanin bilang isang spirito, bilang isang manlilikha? Hindi po siya nilikha. Kaya po ang araw ay nilikha po ng Diyos. Pati po yung mga inanyuang bagay na nilikha ng mga tao, mali din po na doon po tayo nananampalataya. Or nagpapahalaga tayo ng mga ganong bagay. Kasi po, ang Diyos po ay espiritu. Pakikiapid sa Diyos-Diyosan ang turing ng Panginoon sa pagpapahalaga sa mga inukit na imahe. Ang tawag po ng Panginoon sa pagpapahalaga sa mga gawang tao ay pakikiapid po sa Diyos-Diyosan. Sa Deuteronomio 4:16-18, baka kayo'y mga pakasama at kayo gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae, kahawig ng anumang hayop na nasa lupa, anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, anumang bagay na umuusad sa lupa, at ng anumang isda na nasa tubig. At sabi din dito sa Deuteronomio 4:28, at dooy naglilingkod kayo sa mga Diyos na yari ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato, na hindi na nga kakakita, nakakarinig, ni na nga kakakain, ni na nga kakaamoy. Literal naman, wala nang magagawa yung mga ribulto, mga inanyuan, kasi gawa nga lang yun ng tao. After all po, sa buhay ng tao, mga binasa ko pong versikulo, itong salita ng Diyos, hahanapin pa rin po natin si God sa huling hininga natin. Babasahin ko po sa inyo itong Deuteronomio 4:30. Pag ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, sa mga huling araw ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. Malinaw dito na sinasabi na ang tao ay talagang may tendency na kung kailan huling araw na niya, saka siya manunumbalik ng buong puso. At saka siya tatawag ng buong puso sa Panginoon kapag yung huling hininga na niya. Marami din akong napapanood na mga ganito yung mga muntik na mamatay. Kasi kahit ako, ganun din ako nung nawala ako sa sarili ko na halos mamatay ako. Doon ko lang tinawag ang Panginoon. Nakita ko ba siya sa ibang bagay? Hindi. Sa puso ko lang. Kasi ang Diyos ay espiritu. Sabi nga ni God is, hanapin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa mo. Doon mo siya makikita. Hindi po natin siya makikita sa bagay na nakikita ng ating mata. Alam nyo, mapagpatawad ang Panginoon. Anytime na lumapit ka sa Kanya, magbalik loob ka, at talikuran mo ang mga kasalanan na ayaw niya. Mapapatawad ka niya, ganun kamahal ng Diyos ang mga tao. So ito nga, may paalala. Ang sabi ng Panginoon dito, ngunit para sa mga duwag, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga makikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling. Ang kalalagyan nila ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Malinaw po dito na hindi pwedeng kamatayan natin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Baguhin na po natin ang ating maling paniniwala. Huwag po tayong magalit sa salita ng Diyos. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Hindi po kayo sa akin nagagalit. Sa salita po ng Diyos.